Hello mga ka-Diskarte Chicks! Kumusta po kayo? Welcome back sa channel kung saan pinag-uusapan natin ng real talk. Ka-Diskarte Chicks, alam ko may ilan sa inyo ngayon na sobrang sakit ng puso. Kasi yung babaeng gusto nyo nasa ibang relasyon na. Opo, alam ko yung pakiramdam. Bawat post niya sa social media parang turok sa puso. Nakaka-stress at nakakalungkot pero chill lang. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ng science at psychology sa likod ng move on at bibigyan ko kayo ng practical steps para mas mabilis at maayos na maka-move on. Parang kaibigan mo lang ang kausap mo. Walang judgment. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Ka-Diskarte Chicks, unang step, accept reality. Alam kong mahirap tanggapin pero kailangan mo intindihin. Hindi na siya available at wala kang control sa desisyon niya. Sa psychology, ito ay bahagi ng grieving process. Ang mga psychologists tulad ni Kubler-Ross ay nagsasabi na kailangan natin dumaan sa acceptance stage para makapag-move on. Kapag hindi mo ito tinanggap, mananatili ka sa fantasy stage. Iniisip na baka sakaling magbago siya, kahit hindi naman. So practical tips, una, iwasan ng constant checking sa social media niya. Pangalawa, huwag pilitin makipag-closure kung hindi bukas sa'yo. Pangatlo, sabihin sa sarili, okay, siya ay may sariling life. I need to live mine. Ka-Diskarte Chicks, isipin nyo, parang nag-aayos ka ng lumang bag. Kung paulit-ulit mo pa rin hinahawakan ng sira, hindi mo maayos. Ganun din sa puso. So, step 2, understand your emotions. Normal lang na masaktan, ma-insecure, magselos, o magalit. Sa psychology, ang tinatawag dito ay emotional awareness. Kapag alam mo kung ano ang nararamdaman mo at bakit, mas madali mong makontrol at ma-process ang feelings mo. So, practical exercise, una, journaling. Isulat ang damdamin mo kahit pa puro sakit ng puso lang. Pangalawa, self-reflection. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang pinakamasakit sa sitwasyon na ito? Pangatlo, positive self-talk. Sabihin sa sarili, okay lang na masaktan. Kaya ko mag-move on. Ayon sa mga studies sa cognitive behavioral therapy or CBT, kapag na-i-identify at na-name mo ang emotions mo, mas mabilis mong na-i-redirect ang negative thoughts at mas napapalakas ang resilience mo. Ka-Diskarte Chicks, hindi ibig sabihin na mahina ka kung nasasaktan ka. Kasi kahit superhero, kailangan din mag-break, di ba? So step 3, limit contact and triggers. Sa psychology, ito ay tinatawag na extinction. Kung paulit-ulit mong nakikita ang tao o iniisip siya, reinforce ang attachment mo at mas mahirap mag-let go. So practical tips, unfollow or mute siya sa social media. Iwasan ng mga lugar na alam mong pupuntahan niya. At kung may mutual friends, politely humingi ng space. Para kang naglilinis ng kwarto. Hindi mo maayos ang kwarto kung pinipilit mo panatilihin ang basag na mesa. Ganon din sa puso mo. Studies show na environmental cues like seeing pictures, places, or mutual friends can trigger dopamine release, reminding you of past attachment. Kaya importante ang physical at digital detox. So, step 4, Ka-Diskarte Chicks, pinaka-importante dito, focus on yourself. Psychology-based ang self-improvement ay nagta-activate ng dopamine and serotonin hormones na nagpapasaya
at nagpapataas ng confidence. Kapag masaya ka sa sarili mo, hindi ka dependent sa approval o presence ng ibang tao. So practical tips, mag-workout o mag-sports. Matuto ng bagong skills o hobby. Spend quality time with friends or family. Travel or try new experiences. Kadiskarte chicks, imagine mo, habang nag-i-improve ka sa sarili mo, unti-unti mong mararamdaman. Okay lang, masaya na rin ako, kahit wala siya. Boom! Yan ang power ng self-growth. Kadiskarte chicks, kahit simpleng hobby lang, parang cheat code yan sa life. Sobrang boost ng confidence. So step 5, reframe the experience. Instead na tingnan ito as loss, isipin mo bilang lesson. Psychology term, cognitive reframing. Ito ay paraan para baguhin ang perception mo at ma-reduce ang negative emotions. Examples, natutunan mo kung ano talaga ang gusto mo sa partner. Natutunan mo paano maging emotionally mature. At natutunan mo paano i-handle ang rejection ng maayos. Kadiskarte chicks, ang tanong, kadiskarte chicks, ang taong marunong mag-reframe, mas mabilis maka-move on at mas handa sa next relationship. So step 6, open to new possibilities. Kadiskarte chicks, huwag mong isara ang puso mo sa bagong possibilities. Psychology studies show na social exposure and positive interactions help emotional recovery. So practical tips, meet new people. Explore dating apps kung komportable ka. Focus sa activities na nakaka-boost ng confidence. Remember, just because she's gone doesn't mean love is gone forever. Kadiskarte chicks, life goes on at lagi may bagong chapter na pwedeng mas exciting. Kadiskarte chicks, alam kong masakit ang rejections pero tandaan, ang power to move on ay nasa sarili mo. Accept reality, understand your emotions, limit contact, focus yourself, reframe the experience at maging open sa bagong possibilities. Kung nahanap nyo itong helpful, comment down below kung alin sa mga steps ang unang susubukan nyo. At huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang real talk at practical diskarte tips. Tandaan, ikaw ang bida sa sariling buhay mo. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta ng future mo. So ayan mga kadiskarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Rogelio Asuncion from Tracy, California, USA. Bienvenido Vargas Jr. ng Pampanga, Philippines. Glorioso Llorente from Liliu, Laguna. Jun Lamag watching from Valencia City, Bukidnon, Mindanao. Rizalito Abad ng Pasig. Dominador Algarme Jr. from Cebu. Erlinda Carbakil from Sipalay City. Nono Chua taga Naga City, Camarines Sur. Jonathan Chua ng Sofronio, Española, Palawan. Romulo Sanchez taga Talisayan, Albuera, Leyte. Clares Ramirez taga Old Bolatogan, Davao del Sur. Giancarlo Engasca from Bataan. Jerry Lunay ng Tugigaraw City, Cagayan Valley. Anika Trienta Daet, Camarines Norte, Barangay 1, Purok, Magallanes, Ilaod. Abner Trienta at kay Ronald Vargas, Linsulao, Siao, Zamboanga, Sibugay Province. Guys, maraming salamat po sa support at panonood, mga kadiskarte chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo at para naman po sa mga hindi pa na-shoutout. Gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag #KadiskarteChicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito.
comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.